Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines. Pamilya Absalon naging emosyonal. 3 NPA na napas lang sa engkwentro binigyan ng desenteng libing. Mga anak ng former rebels binigyan ng scholarships. Mansari celebration na magkasintahan idinaan sa sabayang pagkuha ng AFSAT examination. Kauna-unang Local Government Forum on Peace Building and Security Awareness Program sa Pasakaw, isinagawa. Mga barangay officials at contractors dumalo. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, kilala pa kaya ng mga kabataan ang ating mga bayani? Magandang araw Bicolania at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Ina ng football player na si Kit Absalon hindi napigilang maging emosyonal sa pagkamatay ng leader ng NPA na kabilang sa pumatay sa kanyang anak. Habang mga napas lang na NPA binigyan ng desenteng libing, narito ang report. Masakit po na naramdaman ko na matay siya. Pero, hindi naman ako taong mapangkasya po. Hindi ko, kumbaga, naibsan ng kunti ang justice na hinihiling ko. Ito ang pahayag mismo ni Mrs. Vilma Absalon kaugnay ng pagkakapaslang kay Eddie Rosario alias Star na siyang itinuturing responsable sa pagpatay sa kanyang anak na football player na si Kit. Dahil dito, nararamdaman niya na umano ang hustisya habang nanawagan sa iba pang responsable sa pagkamatay ng kanyang anak na sumuko na lamang. Yung natitira nilang kasamahan sa pagpatay sa kay Kit, na sana po, sumuko na kayo. Huwag mong tularan si Kai Star. Sana maawa kayo sa sarili niyo, sa mga magulang niyo, sa kapamilya niyo. Samantala, dahil walang kumuhang pamilya sa 3 NPA na namatay rin sa nasabing engkwentro noong August 19, inako na lamang ng lokal na pamahalaan ng Monreal ang pag-asikaso at pagpapalibing sa mga bangkay nito, kung saan inalaya ng mga ito ng misa at binigyan ng desenteng libing sa panguna ni Mayor Glenda Villahermosa. Matagal na sila natin na pinakikiusapan na sumurinder sa ating gobyerno dahil ayaw natin na mangyari ang ganito, maiwasan na magkaroon tayo ng mga ganitong sitwasyon, sir. May deepest condolences and sympathy. Kaugnay nito, tiniyak ni Major General Adonis Bahaw na hindi tumitigil ang mga sundalo na mahabol at mapanagot ang may kagagawan sa pagkamatay ng 21 taong gulang na football player. Hindi kami humihinto habang hindi na isi-serve ang justice sa pamilya ng ating nasawing kababayan na bata, patong usbong at sumisikat na star o soccer player. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Mahigit 600 mga aplikante dumagsa sa AFSAT examination, kabilang dito ang magkasintahang piniling magdiwang ng kanilang mansari sa araw mismo ng eksaminasyon. Yan ang inantabayanan ni Jiro Banania. Muling dinagsa ng maraming kabataan ang isinagawang Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test Examination sa Legazpi City, Albay at Pili, Camarines Sur nitong nakaraang 2 linggo. Sa talaan ng Army Testing Office, 286 ang nakapag-exam sa Bicol University noong August 14 hanggang August 16, habang 370 naman sa Pili Capital College nitong nakaraang August 18 hanggang August 20. Sa bilang na ito ay magkasabay na pumila ang magkasintahang sina LV at Jay na nagkataong nagdiriwang ng kanilang mansari nitong nakaraang August 19, 2023. Bata pa lang ako, sir, pangarap ko na rin maging sundalo. Una, yung karoon ng magandang trabaho at para din sa future namin. Ang nasabing eksaminasyon ay nakafocus para sa mga nagnanais na mapabilang sa Officers Candidate Course na malalaman ang resulta 1 buwan makalipas ang eksaminasyon. Yung AFSAT po natin, parehas kinukuha yan ng mga candidate soldier course applicants at gayon din ng mga
candidate course applicants natin. Ang pinagkaiba lang nila is yung passing score, which is mas mataas syempre doon sa mga kumukuha ng for OCC, and then ganun din meron ding passing score na kinakailangan makuha yung mga applying for CSC. So doon yun yung major difference, pero pagdating doon sa content ng APSAT, yung kung anong ini-exam nila is parehas na APSAT na pinapa-exam natin. Ang magiging resulta ng eksaminasyong ito ang siyang magbibigay oportunidad at magbibigay daan sa kanilang mga pangarap na makapagsilbi sa bayan. Kapayapaan para sa lahat. Jero Bonania, Spear News. Mga anak ng former rebels, labis ang pasasalamat sa nakuhang regalo sa isang pribadong kumpanya. Kung bakit, ating alamin kay Mark Lacrua. Nagkaroon ng panibagong pag-asa ang mga anak ng mga former rebels na makapag-aral sa sekundarya at kolehiyo matapos na mabigyan ng scholarship mula sa isang private company. Ang Scholarship Assistance and Guideline Orientation ay isinagawa nitong Agosto 21 sa headquarters ng 49th Infantry Battalion, Barangay Tastas, Ligao City, Albay. Batay sa programa, makakapili ang 21 dependents ng dating mga rebelde ng paaralan na gusto nilang pasukan, partikular na sa lalawigan ng Albay. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng nasabing benepisyo dahil sa oportunidad na naibigay sa kanila upang makapag-aral. Thank you po sa programang yan dito. Dako lang tabang pwede para sa pag-eskwela po namon, sa pang-tuition fee po, sa pang-project, dangan po sa pang-oral daw pong pamasahe. Dako lang salamat po din para sa amon. Thank you po sa organisasyon natin. Maraming salamat po sa organization na tumulong sa akin para mabigyan ng scholarship. Isa po itong malaking tulong para sa aking pamilya. Today was a beautiful day because God gave me this day and for my family. Hindi man nagpakilala, ngunit umaasa ang ayaw magpabanggit na benefactor na magiging daan ito para sa tuluyang pagbabagong buhay ng mga former rebels, gayon din ang kanilang pananaw sa buhay para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Mula dito sa probinsya ng Albay, kapayapaan para sa lahat. Mark Lacrua, Spear News. MOA signing sa pagitan ng BMC at SEA sa pagbibigay medical services sa mga sundalo, pinagtibay. Ang balita ihahatid ni Eden Flororita. Ito ang signing ceremony ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Bicol Medical Center or BMC at Camp Elias Angeles Station Hospital or SEASH ng 9th Infantry Spear Division, Philippine Army. Laman ng nasabing kasunduan ang pagbibigay ng mga kinakailangang medikal na serbisyo ng mga sundalo, civilian employee at mga dependents nito. This partnership that we are about to formalize is a testament to the shared commitment of our institutions towards well-being, welfare of communities concerned. Our respective roles in the healthcare ecosystem are complementary. Nabuo ito nang makipag-ugnayan ang SEASH sa pamunuan ng BMC para mag-cater ang mga sundalo sa treatment modality pagdating sa mental health. Ngunit mismong pamunuan na umano ng pagamutan ang nag-offer na magkaroon ng MOA para sa mga serbisyong pwede pa nilang maibigay sa mga sundalo. And then meron din kaming napag-usapan na hindi kayang bayaran is meron silang tinatawag na yung papasok nila sa parang malasakit program para at least mabawasan yung ilalabas na pera ng mga sundalo. And meron na rin kasi ngayon sa pag mga government hospital na tinatawag na no balance billing. So pag no balance billing, wala talagang ilalabas na pera. Paglilinaw lamang ng opisyal na hindi lahat ng serbisyo mula sa BMC ay maibibigay ng libre. Ngunit pwede aniyang i-refer ng pamunuan ang pasyente sa Malasakit Center na malapit lang rin sa tanggapan. This is actually the history for Puerto. I believe that we can improve still the services that we will be giving to our personnel, not only to our personnel but also to our dependents, given this kind of background. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Kauna-una ang Local Government Forum on Peace Building and Security Awareness Program sa Pasakaw, isinagawa. Mga barangay officials at contractors dumalo. Ang buong detalye ihahatid ni Victor Bandibas Jr.
Isa ito sa naging highlight sa isinagawang Forum on Peace Building and Security Awareness Program na dinaluhan ng 45 barangay officials at contractor nitong nakaraang araw, Martes, Agosto 22. Ang nasabing aktibidad ay joint initiative ng 81st Infantry Battalion at LGU Pasacao sa pamumuno ni Mayor George Bengua na nagpahayag ng buong suporta sa pagsugpo sa insurhensiya. Realisasyon ng local government unit Kagbanwaan ng Pasacao Kernel ay commit na 101% support. Natalakay sa programa ang threat situation sa lugar, National Task Force Call to Action, gayon din ang law enforcement at peace and order na sa pangunguna ng PNP. Habang pinalalahanan naman ng DILG ang mga responsibilidad ng Barangay Peace and Order Council at pinangunahan naman ng Office of the Division Staff Judge Advocate ng 9th Infantry Division ang pagpapaliwanag sa Anti-Terrorist Law Prevention and Financing Act. Kaugnay nito, nagpasalamat si Brigadier General William Peñafiel Jr. sa aktibong pakikilahok ng mga barangay officials sa nasabing programa. Pasalamat ako lalo na sa ating mga lumahok, no? Sa ating mga partisipante dahil sa pagbibigay pagpapaulak ninyo sa hapon dito, no, may bukas ang inyong isipan sa mga deception, mga sinabi nga ni Marco kanina, mga panluloko na nagagawa ng CPP and PNBF. Kapayapaan para sa lahat. Victor Banditos Jr., Spare News. Mga organic chicken, pinamahagi ng Department of Agriculture sa mga sundalo. Ang kwento sa report ni Maymay Cuebellas. Kabuuang 200 mga organic na manok ang natanggap ng mga sundalo nitong araw ng Martes mula sa Department of Agriculture. Ito ay bahagi ng livelihood program ng ahensya na layuning makatulong sa mga sundalong malapit na magretiro sa serbisyo. At upang magabayan ang mga benepisyaryo, ipinaliwanag ni Dr. Jomar Azada, Technical Staff of Livestock and Poultry Program ng DA Region 5, ang tamang pangangalaga sa nasabing mga manok. Yung pagmamanukan kasi pinakamadali na gawin. Kahit bata nga pwedeng gumawa niyan. So, hindi katulad ng ibang hayop, kailangan pa ng mas maraming process o mas maraming pera para mag-start. Yung pagmamanukan, kahit ipagala mo lang siya, mas madali siya gawin. Kaugnay nito, malaking bagay para kay Staff Sergeant Bobby Ferrer ang natanggap ng mga alagang manok dahil sa magiging niya umano itong alternatibong pagkakakitaan. Nagkaroon tayo ng know-how sa pag-aalaga ng ganitong klase ng manok. And malaking bagay ito, malaking tulong dahil after ng retirement ko sa serbisyo, makapag-focus na ako sa pag-aalaga ng manok at best alternative na pagkakakitaan. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Cuebillas, Spear News. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, kilala pa kaya ng mga kabataan ang ating mga bayani? Trivia ni Tito Bal! Ano kaya, brother? Kilala pa ng mga kabataan, ang mga hero natin? Sa tingin mo, kilala pa? Pwede ako magtanong sa inyo. Mayroon pa ba kayong mga kilalang bayani ngayon? General Luna. General Luna. Andres Bonifacio po. Sige na po kayo doon kaya ako. Paano po kayo? Wala po. Andres Bonifacio. Sino pa? Narinig nyo naman ang kanilang mga sagot. Talagang kakaunti na lang sa ating mga kabataan ang nakakakilala sa ating mga itinuturing na mga bayani. Alam nyo ba kung bakit natin tinanong ang mga kabataang ito? Dahil sa paggunita natin ng National Heroes Day ngayong August 28. Noong American Colonial Period, nang magsimula ang pagdiriwang ng National Heroes Day dahil sa ginawang kabayanihan ng mga Pilipino
upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa mga mananakop. Kaya talagang napakahalaga na ating ginugunita ang araw ng ating mga bayani upang maipaalala hindi lamang sa mga kabataan, ngunit sa lahat ng mga Pilipino ang kanilang naging mahalagang papel para sa ating bansa. Nang sa gayon, may tanim din sa isipan ng bawat isa na kahit anuman ang inyong katayuan sa buhay, ay pwedeng maging bayani sa kahit anong paraan. Hindi lang ito tungkol sa pakikidigma, ngunit isang gawaing nagpapakita ng malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may alam lamang. Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang inyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal, what now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, Please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.